Nagpapasalamat kami sa Panginoon na kami narito sa inyo, na kami ay tinulungan ng Panginoon na makaparito sapagkat wala namang tayong nagagawang mga bagay para sa ikaluluwalhati niya na hindi niya tayo tinulungan. Sapagkat kung sa sarili lamang natin, wala tayong magagawa. Sabi niya, "For without me, you can do nothing." Wala tayong magagawa. Kaya salamat na meron tayong salita ng Diyos, ang Biblia. Meron tayong Holy Spirit na nagtuturo sa atin. Meron tayong mga gifted na mga manggagawa. Meron tayong pastor. Meron tayong teacher. Meron tayong evangelist. May mga miyembro tayong binigyan ng kapangyarihan sa Espiritu. So may Biblia na tayo. Meron pa tayong nagtuturo sa atin. Meron pang Holy Spirit. May church pa tayo. 4. Kaya kung tayo ay anak ng Diyos, hindi tayo maliligaw. Hindi rin kita malipat sa confused na mundong ito. No? Ang mundo, ang kalibutan na confused. Lipat. At meron tayong mga umiiral na batas sa ating bansa. Bagamat magulo at may kanya-kanyang pananaw ang mga tao sa ating bansa, ay nananatiling tayo ay ligtas na hindi nang dahil sa batas. Mabuti na lang may batas, no? Sapagkat kung walang batas, kahit na sino na lang siguro diyan, pasukin yung bahay natin. Hindi na tayo makakapag-abla saan tayo pupunta. Di ba? So kaya salamat sa Panginoon Diyos na meron tayong mga batas. Di ba? Sapagkat kung walang batas, di walang paglabag. Di kung makapatay ang tao, wala nang hustisya dahil walang batas. Di ba? Nagagawa ng lahat ng tao ang kanilang gustong gawin, kahit na ito'y krimen. No? At salamat, may batas tayo sa ating bansa. At ganoon din sa ating simbahan, meron tayong Biblia. Ang Biblia, nagagawa nito na tayo ay nagiging isa. Kaya lahat ng mga hindi susunod sa salita ng Diyos, napapalayo sa atin. Di ba? Hindi nyo ba napansin? Pagka sinunod mo salita ng Diyos, hindi ka naman mawala magkakasama-sama pa rin tayo. Pero kung hindi ka nasusunod sa salita ng Diyos, yun na yung simula na mawara ka. Kaya sinasabi kong hindi tayo dapat maligaw, malipat, mawara. Sapagkat may salita tayo ng Diyos, may Holy Spirit tayo, may nagtuturo sa atin, may church tayo. Di ba? Kaya sa hapong ito, ay nais ko lamang kayong palalahanan sa 3 bagay. Okay. Unang-una, sa inyo na mga gumaganap sa gawain. No? Alam nyo, ang iglesia ay tinatawag na iglesia sapagkat siya ay tagasunod. Siya ay tinawag ng mga disipulo ng ating Panginoon na sumusunod sa kanyang kautusan. Kaya tawag sa atin, Christian Church. Christian Church. A church which is Christian. Pero kung sinabing Christian, tagasunod ni Kristo. Diba? Kristiyanos. Ang iglesyang tagasunod ni Kristo. Ngayon yung iglesia, ito isang kapulungan. Ang kongreso, isang kapulungan din. Pwedeng tawaging eklesiya kasi kapulungan siya. Yung Senado, kung sila yung nagkakatipon, 24 senators, eklesiya. Pero sa Biblia, ang paggagamit ng eklesiya ay kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat to sapagkat
ang iglesia sa Biblia, na kapag gumamit ng salitang iglesia o church, ay hindi binibigyan ng ibang kahulugan. Pagka ang Biblia ay gumamit ng salitang church, hindi binibigyan ng ibang kahulugan yan maliban sa born again believers. Sapagkat hindi ka naman pwede pumasok sa kaharian ng Diyos kung hindi ka pinanganak na muli. Di ba? Alam na ninyo yun. Di ba? Nung nag-uusap si Nicodemus at saka ang ating Panginoon. It is a must. You must be born again. Sapagkat kung hindi ka born again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? At alam naman natin kung ano ibig sabihin ng born again. Di ba? At kung paano nangyayari yun. Correct? Okay. Hindi tungkol sa lawas. Kaya ang tao, 2 beses dapat ipanganak sapagkat yan ay spiritual. Di ba? Pinanganak nga naman sila, hindi ayon sa laman o sa dugo o sa kalooban ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? At anong kalooban ng Diyos? Na sumampalataya tayo sa kanyang sinugo. At ito si Kristo. Di ba? Okay. At kung paano nangyayari tayo nagiging anak ng Diyos, sinabi rin ng Biblia. John 1:12, sapagkat ang sinuman, tatapot ang sinuman na sumampalataya sa Kanya, ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kaya yung iglesia, ang unang papasok sa ating pakahulugan, ang kahulugan ng iglesia, ito ay samahan o kapulungan ng mga ipinanganak na muli. Born again, di ba? Pagkatapos natin ma-born again, tapos natin tumanggap, no? Nabautismuhan tayo, di ba? At sinabi nang na tayo nabautismuhan, dinagdag tayo bilang kabilang sa maging membro ng iglesia ng ating Panginoon, di ba? Kaya pag sinabing church, anak ng Diyos, born again, tapos nabautismuhan. Pag sinabing church, di ba? Pero pagka sinabing ligtas, ay hindi kasama yung bautismo. Di ba? Ligtas, papunta ng langit, papunta ng kaharian ng Diyos, hindi kasali yung bautismo. Pinag-uusapan natin yung ibig sabihin ng iglesia. So, ang iglesia ay kapulungan o samahan ng mga pinanganak na muli at binautismuhan sa tubig sa tiyak na lugar. Kaya tinatawag na local church. May address eh. Church sa Mayorga, di ba? Dumating sa araw dito na kayo, ma-organize kayo dito, church sa Dulag. Sa ngayon, yung membership nyo naroon sa Mayorga. Pero kung kayo ay na-organize na dito, lahat ng membership nyo transfer na dito. Kaya kayo magiging local. Di ba? Kaya binotismuhan kayo sa lugar na ito, ang membership nyo doon sa Mayorga. Pero dumating ang araw, tinawag kayo ritong independent, local church. Binotismuhan kayo sa tiyak na lugar, ang address gagamitin dito. Di ba? Ngayon, pagkatapos, nung ang Kristo ay umakyat ng langit o bago umakyat, sinabi niya, humayo kayo. Gawin niyong alagad ko lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, ng banal na Espiritu. At turuan niyo silang sundin ang lahat ng pinag-uutos ko. At tandaan ninyo, sasamahan ko kayo o kasama niyo ko hanggang sa katapusan ng mundo, ng daigdig. So yung pangatlong aspeto na dapat natin makita bilang isang iglesia, ang una, pangatlo, pero yung una, ulitin ko, anak ng Diyos, born again, di ba? Ibig sabihin, ligtas, may katiyakan na pumasok sa kaharian ng langit, kaharian ng Diyos, nabautismuhan, at yung pangatlo, humahayo sila. Oo, at kanilang isinasangyaw, kanilang ipinangangaral, kanilang ipinalalaganap ang Ebanghelyo ni Kristo bilang pagsunod sa kautusan o sa Great Commission. Ang Espiritu at gawain na napapaloob sa Great Commission. So, tatlo. Kaya ang gawain ng church, pag hindi humahayo, at nagbabautismo sa mga nababautismuhan at dinidisipulo, kasi sabi, turuan nyo silang sundin ang lahat ng pinag-uutos ko. Kaya lahat ng mga nabaptize dito, kinakailangan matutong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Ayan. Kaya kung hindi natin susundin yung Great Commission, makikita natin na ang Espiritu ng Panginoon sa atin bilang iglesia hindi makikita.
Di ba? O, ang iglesia, born again, baptized, at nagdadala at tumutupad. Nagdadala ng Espiritu, tumutupad sa Great Commission. Di ba? Klaro, di ba? O, yung Senado, hindi naman sila born again. Hindi rin naman sila baptized. Diba? Hindi rin naman sila nangangaral ng Great Commission. Batas ang kanilang pinaaral. Pero tinatawag silang church. Ecclesia pa rin yun eh. Assembly. Di ba? Pero hindi sila yung tinutukoy na iglesia ayon sa Biblia. Kaya nililiwanag ko, pag gumamit ng salita sa New Testament tungkol sa church, 11:26 ng Book of Acts, pag gumamit ng salitang church diyan, walang ibang tinutukoy yan, kundi ang grupo ng mga mananampalataya na ipinanganak na muli, na bautismuhan sa tubig sa tiyak na lugar o certain locality, and having a covenant with one another, with God, and to carry out the letter of the Spirit of the Great Commission. Kaya yung iglesia dyan sa Antioch ay bunga ng iglesia na nasa Jerusalem. Kaya nung magsimula naman din ang maging iglesia, ang iglesia sa Antioch sa 11:26 ng Book of Acts, sila man ay naging tagasunod din ng Great Commission. Yan ang dahilan kung bakit maraming may mga churches. Church sa Ephesus, church sa Galacia, church sa Colossae, ayan. Yan ang dahilan. Bakit? Kasi tinupad lang nila yung Great Commission eh. Di ba? Kaya, dumadami tayo. Oo. Kaya kung hindi tayo tagatupad ng Great Commission, walang mangyayari. Oo, patay na simbahan tayo. Oo, kaya mahalaga yung bagay na yun. No? At dahil dito, nais kong magpaalala sa tatlong bagay. Oo. Ang manggagawa, ang tagapangaral, dapat nang hahawak sa salita ng Diyos. Okay. Yan ang unang-una kong ipapaalaala. Kailangan nang hahawak ka. Pangahawakan mo, salita ng Diyos. Oo. Alam nyo, magbabago-bago takbo ng panahon natin. Alam mo, kumisan, ang mga miyembro sa simbahan, they just come and go. Come and go. Come and go. Come and go. Dumating ang araw, come and gone. Wala na. No. they just come and go, come and go, come and go. Dumating ang araw, hindi mo na nakita. Oo. Pero, ang paalala sa atin, pag ikay nangangaral ng salita ng Diyos, pangahawakan mo ang salita ng Diyos. Oo. Ano man ang mangyari, manghawak kayo sa salita ng Diyos. Titus 1:9. Okay, so yun ang unang nais kong unang ipaalala sa ating lahat, no? Holding fast the faithful words as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. Ba? Nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo. Di ba? Upang ano? Upang umaral ng magaling na aral. Ha? To convince the gainsayer by sound doctrine both to exhort. Di ba? Pag hindi ka namang hawak sa salita ng Diyos, hindi ka na makapagturo. Pero kung manghawak ka, patuloy ka magtuturo. Tama? Oo. Kaya itong buhay natin na to, no? Bawat mga anak ng Diyos, ibilang natin, manggagawa tayo ng Panginoon. We are co-laborers together with God. Tayo yung mga kamanggagawa ng ating Panginoon. Bagamat may magli-leader sa atin, meron tayong pastor, pero dapat maintindihan ng iglesia, tayo'y manggagawa ng ating Panginoon. Bawat anak ng Diyos, bagong miyembro, matagal na miyembro, hindi po pwedeng, ayaw at sa gusto mo, tatanggapin mo bilang anak ng Diyos, ikaw ay manggagawa ng Diyos. Sabagat ang gawain ito, nang tinubos tayo ng Panginoon, ito ay para sa kapurihan ng kaluwalhatian ni Kristo. Itong gawain dito, kaluwalhatian ni Kristo. Napupuri ang kaluwalhatian ni Kristo. Bakit? Lahat tayo magsasabi, tinubos ako ng dugo ni Kristo. Hindi ba? Totoo yan. Oo.
Totoo po yun. Kaluwalhatian yun ng Diyos. Bawat isa sa atin na nagsasabi na tayo tinubos at iniligtas sa ating mga kasalanan at siyak at tiyak na kamatayan at parusa sa impyerno. Lahat tayo magsasabi. Naluluwalhati ang Diyos ng dahil sa biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob sa atin. Kaya itong gawain ito, kaluwalhatian ng Diyos to. Diba? So, kinakailangan panghawakan natin bilang mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Para na sa ganun, mapalakas natin yung iba. Oo. Oo. Pag nakikita mo yung kapatid na nagpapatuloy, yung mga nanghihina dyan, may encourage yan. Yung mga nagdadalawang isip, pag nakikitang nandiyan ka. Kasi alam mo, minsan may magkukwento, di ba? Mahirap ang buhay. Maraming problema. Ikaw naman, dahil nangahawak ka sa salita ng Diyos, simple lang ang sasabihin mo eh. Kapatid, parehas lang tayo. Meron din akong kahirapan. Pero nabasa mo ba yung salitang ganito? Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Di ba? Pinanghahawakan mo yun eh. Kaya mo yun nasasabi kasi pinanghahawakan mo yun sa buhay mo eh. Na kayang gawin ng Panginoon yun eh. Natutustusan ka ng Diyos ay yung pangangailangan. Palalakasin ka ng Diyos kung ikaw'y mahina, hindi ba? Na sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal. At pagpapahingahin ko kayo. Matuto kayo sa akin. Ang aking pamatok, magaan. My yoke is easy and my burden is light. Kayong mga napapagod, kayong mga napapagal, ibigay ninyo ang inyong kabigatan sa Panginoon. Di ba? Sapagkat nagmamalasakit siya eh. Di ba? Cast all your burden, all your care upon Him. Cast all your care upon Him, for He cared for you. Yung mga pag-aalala na natin, ibigay natin lahat sa Diyos yan, sapagkat siya ay higit na nag-aalala sa atin. Kung hindi mo panghahawakan yung salitang yun. Di ba? Paano mo mahihikayat yung iba? Kaya sabi dito, yung nangangaral lang salita ng Diyos, dapat ay mabuhay din sa salitang yan. Yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ay dapat ay mabuhay din sa turong yan. Panghawakan. Di ba? At sa pamamagitan yan, mahihikayat mo yung iba na magpatuloy. Di ba? At yung mga sumasalungat, natural lang yan eh. Pagka walang sumasalungat, yung bakbakan sa katwiran sa Senate, sa Kongreso, ganyan. No? Kaya mo si Meow Meow, sumikat si Meow Meow eh. Si Congressman na Meow Meow, hanggang ngayon, nakatayo pa rin siya. Nasuspindi na. Kung ano-ano, makinasuhan sa Ethics Committee. Hanggang ngayon. Alam ko ang aking tinitindigan. Kabata pa niyan, taga Cavite. Taga Luzon. Sa bayan ng mga Caviteño. Sa bayan ng mga matatapang. Diba? Tapang na tao. Sa lugar ni Aguinaldo. Isipin mo, kung hindi siya nangahawak. Pinangawakan niya, tama. Naninindigan ako sa konstitusyon. Naninindigan ako sa tama. Diba? Kinakailangan yun eh. Alam nyo, para maging malaya tayo, kinakailangan magipaglaban tayo. Ang kalayaan, hindi yan binibigay. Pinaglalaban yan. Nyo? At kung tayo ay nagkaroon ng kalayaan mula sa kamatayan at kasalanan, kasi pinaglaban ni Kristo yun. We enjoy the liberty. We enjoy the liberty, the fruits of the suffering of the Lord. Pinakikinabangan natin ang pinaghirapan ng ating Panginoon. Kasi doon, tinawag tayo mga banal. Kapabasa lang natin sa Ephesians 1. Na tayo maging blameless. We're ordained before the foundation of the world. Na tayo maging mga blameless. Yung layunin. Kaya tayo pinili para tayo maging mga banal. Holy and blameless in His sight. At sa pamamagitan lamang yan ng pag-ibig niya sa atin. By Him in love.
Sabi ng Bible eh. Eh kung hindi tayo minahal ni Kristo, ang tawag sa atin, makasalanan pa rin. So we enjoy the liberty. The fruits of the suffering of Jesus. Ang ngayon, pininindigan mo ba yan? O alam ko, sino ba naman mga Kristiyanong gustong mamuhay sa kasalanan? Wala. Ipanghawakan mo yung salita ng Diyos. Totoo yan. Yung mensahe natin dito sa Dulag, hindi pagbabago ng buhay ang mensahe natin dito. Kasi ang tao, mahirapan magbago ng buhay yan. Oo, mahal nila yung kasalanan nila. Pero kung panghawakan mo yung ginawa, yung salita ng Panginoon sa buhay mo, na minahal ka niya at binigay niya ang buhay niya para sa'yo, may hikayat ka na lumakad sa tama. Di ba? Kasi kahit anong turo mo sa tao, sa tama, magagalit pa sa'yo yan. Sasabihin pala, bakit kayo nakikialam sa buhay namin? Magagalit. Totoo po yun. Kasi sabihin nyo, hindi po kami nakikialam sa inyo. Sinasabi lang po namin sa inyo ang ginawa ni Kristo. Namatay siya para sa kasalanan natin. Di ba? Kaya pag pinangangaral natin si Kristo, alam nyo, hinahatulan natin ang kasalanan ng mundo. At hinahatulan yan at tinatulan ni Kristo ang kasalanan natin sa pamamagitan ng katawan niya. He condemns sin through His body. Diba? Tayo, hindi pa tayo umahantong sa madugong labanan. Laban sa kasalanan. Umantong na ba tayo? Wala pa. Alam natin kasalanan, hindi natin nilalabanan eh. Di ba? Kaya kahit kailan hindi ako nangaral yan eh. Hindi ko pinangaral yan. Ang gusto ko maintindihan nating lahat, ang ginawa ni Kristo sa buhay natin. At matututo ka manindigan. Makikita mo, matututo ka manindigan. Otherwise, magiging self-righteous tayo lahat. O, tingnan mo naman ako, ang bait-bait ko. O, hindi ba? Kaya mo yan. Ako pa. Gayahin mo lang ako. Magyayabang tayo eh. Pero kung alam natin na yan, lahat yan ay grasya ng Diyos. Di ba? Nakaligtas tayo sa marami nating problema. Biyaya talaga ng Diyos. Ginagawa ng Diyos sa atin para wag tayo magyabang eh. Di ba? Abay, sa kaligtasan, dadalhin tayo ng langit eh. Gusto niya, wag tayong magyabang eh. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Hindi sa mga gawa, baka tayo magyabang. Tama? Abe, ililigtas tayo papunta ng langit para wag tayo magyabang sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Pagkatapos sa lupang to, magyayabang tayo. Nakita ba nyo? Wala tayong nakita ng mga anak ng Diyos na nagmataas. Wala. Tanan. Tayong lahat dito, nakita natin ang kababaan ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Oo. Totoo yan. Oo, ibinaba tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Wala naman tayong ibang maipagmalaki kung hindi yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Di ba? Hindi natin maipagmalaki yung ating mga accomplishment. Hindi natin maipagmalaki kung ano yung meron tayo. Sapat, wala naman tayo. Puro tayo may diferensya. Lahat tayo may kapintasan. Kaya kung meron tayong maipagyayabang sa buhay natin, kabutihan ng Diyos sa buhay. Yan lang. Kaya makikita ng tao, ibang-iba talaga itong mga Baptist nito. Oo, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang pagkilos, pag-iisip, ibang-iba talaga ito. Makikita talaga ng tao yan eh. At doon natin masasabi, si Kristo yung gumawa sa atin. O, tingnan ninyo yun, yung true, the working of His power. Kanina, binasa natin kanina, di ba? O, gumagawa yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin sa mga sumampalataya sa Kanya. O, hindi ba napansin yun? O, dyan sa Ephesians 1. Ito, verse 19. And what is the exceeding greatness of His power toward who believe? Di ba? Oh,
at higit na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin ng mga sumampalataya according to the working of His mighty power. Di ba? Magugulat ka. Oh, nagawa mo to. Oh, nagtagumpay ka dito. Di ba? Paano nangyari yun? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos kumikilos sa buhay mo. Oh, ganun po yun. Kaya, ang sinasabi sa atin, para makapanghikaya tayo, panghawakan natin salita niya. O yung mga sumasansalang, yung mga tumatanggi, o, isang araw, wag lang natin yung kakaawayin. Ganun lang yun eh. Dating ang araw, babalik din yan. Kasi maiisip nila, mali sila eh. Di ba? Pero kung ang paninindigan natin, wala din sa salita ng Diyos, huwag na tayo umasa bumalik. Bakit? Malito yung tayo eh. Pero kung pinanghawakan natin ang salita ng Diyos, hindi tayo mawawalan ng pag-asa na itong mga sumalungat na to, isang araw babalik to. Totoo yan eh. Kasi yan ang sabi ng Bible eh. Holding fast the faithful word which had been taught, that he may be able to convince, to exhort, and to convince the gainsayers. O, di ba? O kaya, pag hindi mo pinanghawakan, dalawa lang pwede mangyari. Pag hindi mo pinanghawakan, isang araw, ikaw ang dala niyan. Pag hindi ka nanindigan, o tingnan, pakinggan nyo to ha. Pag hindi ka nanindigan sa salita ng Diyos, isang araw, kasama ka ng mga wala sa salita ng Diyos. Kaya, manindigan ka sa mali. May paninindigan ka, mali. Manindigan ka sa tama, ganun din. Di ba? Kaya kailangan may paninindigan ka. Kasi kung wala kang paninindigan, kahit sa panahon, hindi ka makapanindigan. Hindi ka warrior. Kasi wala kang paninindigan eh. Pero kung may paninindigan ka, kahit patama, kahit mali yan, basta may paninindigan ka, warrior ka. Makakatayo ka kahit saan. Di lalo na kung manghawak tayo sa salita ng Diyos. Yun ang pinag-uusapan natin. Hindi ko kayo hinihikayat na manindigan sa mali. Ginagamit ko lang halimbawa. Yung mga gumagawa ng pagnanakaw eh. Naninindigan sila hanggang sa kamatayan, hanggang sa mamatay sila, mabaril sila, basta magnanakaw sila eh. O, di ba? Sinasabi na nga, masama yung ginagawa nyo. Huwag kayong magnakaw. Pero talagang yun ang paninindigan niya. Hindi. Magnanakaw talaga ako. O, di ba? Lalo na kung manindigan ka, itong salita ng Diyos. Di ba? Patayin nyo na kami, basta hindi magbabago isip namin. Nagawa ba niyo yun? Oh. Hindi marami kasi. Nagbasa ng Bible, nakita naman niya, naunawaan naman niya. Pero, konting istorya lang sa kanya. Ay, ganun. Naniwala agad. Problema yan. Hindi tayo makakakumbinsi ng iba niyan. Paano mo makukumbinsi ang iba? Paano mo mapapalakas ang iba? Dali mong maniwala. Pero kung panghawakan mo ang salita ng Diyos, sabi ng Bible, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Amen? Pangatlo. Pangalawa, hinihikayat ko kayong lahat. Kagaya rin ng ginawa ni Apostle Paul. Kasi Apostle Paul na siya nagmimisyon, pumunta sa halimbawa ng isang lugar, bumabalik siya eh. Tinitignan nila kung anong nangyayari sa mga kapatiran eh. Oo. Sasabihin niya sa mga kasama niyang missionary, balikan natin yung lugar ng ganito. Tignan natin kung anong ginagawa ng mga kapatiran. At anong ginagawa niya nila doon? Hinihikayat nila. Pinaalalahanan nila. Pinapaalala namin sa inyo, mahirap itong pagganap natin sa karya ng Diyos. May kahirapan to. Pero magpakatatag kayo. Acts chapter 14, verse 22. Acts 14, verse 22. Sa mga buhat, 14, verse 22.
Simulan natin sa verse 21. And when they had preached the gospel to that city and had taught many, no, ipinangaral nila ang ebanghelyo sa syudad na yon at nagturo sa marami, they returned again, the word salita, again to Lystra and to Iconium and Antioch. Nataba niyan? So, yung minsan pinuntahan na nilang lugar at nangaral sila, sabi ng Biblia, binalikan ulit nila yon. Binalikan nilang uli nilang binalikan. At ang sabi ng Bible, verse 22, confirming the soul of the disciples. Ha? Ang ibig sabihin, pinagtibay ang mga kaluluwa ng mga alagad. Confirming the soul of the disciples and exhorting them to continue in the faith, that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Immediately nang tayo sumampalataya kay Kristo, binigyan tayo ng katiyakan ng buhay na wala hanggan. Ha? Kaya yung pagkakasabi ito, pagkapasok may kapighatian, yan ay suffering natin sa ating tiyak na pagpasok sa kaharian ng langit. Sabagat tayo pinilang ng kabilang sa kaharian ng Diyos eh. Pero habang tayo narito pa sa lupa, maraming problema dito. Yan ang sinasabi ng Biblia. Magpakatatag tayo, marami tayong dadanasin dito sa mundo. Narito pa tayo eh. Oo, hindi tayo kagaya nung naipako sa krus at namatay, sabi ng Panginoon, ngayon din, pagsasama kita. Kasi namatay na yun eh. Oo, nung tumanggap siya, bagay, tatlong after maghapon, buhay pa eh. O ilang oras pa na buhay, pero namatay. Eh tayo, nung tumanggap tayo kay Jesus, hanggang ngayon, buhay pa tayo dito eh. Di ba? Kung aalalahanin ko, 1997, nasave ako. 1998, nagsimula na ako maglingkod sa Panginoon. Simula noon hanggang ngayon, every mo, ilang taon na yun. Oh. Di ba? Kulang-kulang ng 30 taon na. Kung isipin ko. Di ba? O, meron bang kahirapan? Meron. Yun yung sinasabi dito. Oh, at hindi ako nagsisikap para pumasok sa kaharian ng Diyos. Nagsisikap ako at nahihirapan na may pagtitiis kasi tiyak ako sa kaharian ng Diyos. Hindi sa mag-isikap, maghihirap tayo para pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Hindi yan ang ibig sabihin niya. Na tayo'y may kahirapan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. At dahil tayo papasok sa kaharian ng Diyos, may kahirapan tayo sa mundong ito. Di ba? Nakita niyo yung pag-aalagad natin sa Diyos. O, ay dito na lang halimbawa. Mga ilalagay natin dito kung hindi tayo papunta ng langit. Ay di ilagay na lang sa bahay natin. Yung mga ibinigay niyo mga kagamitan dito. Kung hindi tayo pupunta ng langit, bakit pa natin dadalhin yan dito? Doon na lang sa mga bahay natin yan. Naintindihan niyo ba yan? Pero dahil sa ating pananampalataya, na alam natin ang mga bagay na ito ay para sa ating Panginoon at para sa kapurihan niya, ibinabahagi natin. Sabi dumating ang araw kung mawala tayo, saan naman pupunta yan? Di ba? Kaya ako sinasabi, sige, mamili kayo ng mga bahay dyan, mamili kayo ng mga tuna dyan, sige, magsipagyaman kayo. Para sa Panginoon natin. Hindi ba? Kaya nga nagdadasal tayo sa Diyos eh. Pinagdadasal natin sa Panginoon mga kapatiran natin. Yumaman ang mga kapatiran natin, umansenso ang buhay nila. Bakit? Para sa pagtataguyod ng gawain ng Diyos. Kaya, alam niyo mga kapatid, wag natin panghinayangan na mayroon tayong paghihirap, mayroon tayong pagtitiis para sa gawain niya. Kung ginagawa natin yan ay para sa Panginoon at nahihirapan tayo para sa gawain ng Panginoon natin,
Maging masaya tayo diyan. Oo. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, nang binisita nila yung mga yan, pinagsabihan silang manatili kayo sa pananampalataya. Magtiyaga kayo, magtiis kayo. Oh. Kasi hindi ninyo maikukumpara yung kahirapan nyo rito. Yung kahirapan natin dito, hindi natin maikukumpara yan sa pupuntahan nating langit. Pero mo sa langit, yung kalsada, mga lantay ng ginto. Doon wala nang sakit, wala nang iiyak, wala nang luluha, wala nang iiyak, wala nang kasalanan, wala nang mamamatay, wala nang magugutom, wala nang mauuhaw. Iba rin pupuntahan natin. Isipin ninyo yung kahariang pupuntahan natin, kaharian ng Diyos. Hindi na tayo tatanda, hindi na nga tayo mamamatay eh. Wala nang kang kasalanan dun eh. Kaya dito sa mundo, nandito pang kasalanan eh. Kaya tayo mamumuhay tayo sa pananampalataya na tayo naging mga banal sa pananampalataya lamang kay Kristo. Intindihan ninyo? Kaya yung mga humina na yung pananampalataya, simula na yan. Nagdududa mga yan kay Kristo. Hindi kami karapat-dapat kasi makasalanan kami. Alam na natin yan. Na wala sa atin dito ang karapat-dapat kung hindi dahil sa biyaya ni Kristo. Alam na natin yon. Kaya lang gawin natin, pagsikapan natin na itrabahuhin ang ating pananampalatayang ito na tinanggap. Magsikap tayo. Itaguyod natin ang gawain ito. Ipunin ka ng ipon ng kayamanan. Ipunin mo ng ipunin para sa Panginoon yan. Ang gawin mo. Diba? Anyway, yung kasalanan mo, tapos na yan eh. Kaya nga ginawa ng unang, nung panahon ng mga 300 to 500. Anong ginawa ng mga Roman Catholic Church, ng Roman Catholic priest? Ginawa nila yung kasalanan, pinababayaran nila eh. Yung indulhensya. Para sa kapatawaran ng kasalanan, mag-offering. Kasi kailangan nag-offering si Kristo doon, nag-offer para sa kasalanan. Aba, mali yung kanilang pagtuturo eh. Di ba? Hanggang ngayon ng mga tao, basta mag-offering lang, pantanggal ng kasalanan. Aba, kahit anong ibigay mo ngayong pera, hindi yan mapapatawad yung kasalanan mo. Tanging si Kristo lang ang nagtatanggal ng kasalanan. Di ba? Namatay na si Kristo para dyan eh. Kaya hindi tayo natubos sa pamamagitan ng mga silver, gold, tradisyon ng ating mga magulang. Kundi natubos tayo mula sa ating mga sala sa pamamagitan ng precious blood of Jesus Christ. Ngayon, yan ang ating pinagsisikap. Kasi kahit ibigay mo yung buong buhay mo, kulang pa yan eh. Isipin mo, may buhay na walang hanggan ka. Hindi ba? Mga kapatid, ha? Okay. Ngayon, isa na lang. Alam niyo si Paul, 3 years siyang nag-preach yan sa Ephesus. Yung Ephesus, isang lugar ng mga hintil na doon ipinangaral nila ang Ebanghelyo. In Athens. Diyan sa Ephesus, 3 years siyang nagpastor dyan. Nag-preach. Araw-gabi yan. Araw-gabi. Ngayon, nung siya ay ininstruksyonan ng Panginoon na bumalik na doon sa Jerusalem, sapagkat kailangan siyang mag-preach din, mag-testify sa Jerusalem at ipangaral niya ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi niya inisip na dadakpin siya doon bagamat ipinahayag sa kanya ng Panginoon. You must also bring my name to Jerusalem. So, iwanan mo itong Ephesus. Kaya itong Ephesus, bago siya umalis, marami ng mga church doon eh. Pinatawag yung mga pastor. Sa istorya, bago siya umalis, sinabihan niya, mga kapatid, ipinapagkatiwala ko kayo sa salita ng Diyos. Balik tayo doon sa chapter 20, verse 32.
Verse 32, "And now, brethren, I commend you to God. At ngayon, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos." Acts 20:32. "And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up." Nada. Ha? "And to give you an inheritance among all them which are sanctified." Ha? Kung iisipin nyo, bago siya umalis, pinagsabihan niya yung mga believers doon. Ako, baka hindi nyo na ako makita. Ngayon nyo na lang ako makita, pupunta ako ng Jerusalem. Kaya yung mga miyembro doon, iyakan. Iyakan sila. Kasi mahal nila si Paul. At ito ang binitawan yung salita, huling pangungusap. "At ngayon ay ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita, salita ng kanyang biyaya. The word of His grace." Ha? Yung salita ng Diyos, hindi lang yan tuturo sa atin naman ng palataya. Tinuturuan din tayo niya na mamuhay sa biyaya. Ha? Na makapagpapatibay sa inyo. Ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita ng biyaya na magpapatibay sa inyo. Magpapalago sa inyo. At magbibigay sa inyo ng kayamanan. Alam nyo, kung hindi sa salita ng Diyos, hindi natin malalaman yung kaluwalhatian ng langit. Na doon maraming mansyon, sabi ng Panginoon. Diba? "In my Father's house are many mansions." Diba? Sa tahanan ng aking ama, maraming mansyon. Kaya yung bahay natin, hindi man mansyon. Pangako ng Panginoon doon, maraming mansyon. Kaya kung hindi ito totoo, alis ako, ihapaghahanda ko kayo doon. Kung hindi kayo naniwala sa sinabi ko, alis ako, paghanda ko kayo doon. At pag nakahanda na, babalik ako, kunin ko kayo. Yan nagpapatatag sa atin. Nagpapalaki sa atin. Ang salita ng Panginoon na may biyaya na nagbibigay sa atin ng kayamanan. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon ang mga bagay nito. Panghawak tayo sa mga salitang tinuro sa atin. Manindigan tayo sa pananampalataya. Sa kabila na meron tayong kahirapan. Kahit mahirap, tuloy-tuloy lang. Sapagkat yung salita ng Diyos na ating panghahawakan, yan ang magpapalakas sa atin. Yan din ang magpapatibay, yan din ang magbibigay sa atin ng kayamanan. Huwag tayong mapapagod na gumawa na mabuti. Tuloy-tuloy lang.